Good afternoon, everyone. I am James Elijah Biwat, and I'm here with. I'm Junash Virador. I'm Brayden Manalastas. And we are from the BSRT1A. So today we're going to interview Sir Calderon. Sir, we have few questions dito, sir. Mostly about your educational background po. Can you introduce yourself and share your educational background, sir? Okay, so actually, I'm Sir Edmond Calderon. No? Currently, I am a teacher here in Chinese General Hospital Colleges, specifically senior high school teacher. No? And currently, I am handling Gen Chem, Gen P6 subjects, and also research subject. So, educational background, I'm actually a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Biological Sciences. Okay? And currently, I am taking my master's degree, which is Master of Arts in Teaching, major in Biology. Sir. During your pursuing your degree in biology education, sir, was there a specific experience or moment that had a significant impact to your while taking your taking your career path? Okay, so significant impact on taking that degree. Um, Maybe it is my experience during our on-the-job training, no? Because I'm actually a student teacher before at Manila Science High School, on which I handled biotechnology subject. Okay, so it's like a very major event for me because through that biotechnology subject, I appreciated biology. If I am going to expound it more, actually biology in all four disciplines and sciences, that's actually the most hated for me. Ayoko ang biology sa totoo lang talaga. Bakit? Okay, and bakit? Kasi ang daming kinakabisado. Okay, hindi siya gaya ng chemistry and physics na basta may formula, okay lang. Basta naiintindihan mo paano gawin yung formula, paano yung calculation, okay na. Hindi siya ganun eh. However, during dun sa college days ko, habang pinupursue ko yung degree na yon, doon ko na na-appreciate yung biology na ang ganda pa niya palang aralin kasi process siya ng katawan, process ng katawan ng tao, katawan ng animals, processes sa loob ng plants, no? Na yes, ang daming kakabisudan na term, pero ma-appreciate mo talaga eh, lalo na sa mga biomolecules. Well, taking your journey po ba, sir, or career path, parang nagkaroon po ba kayo ng second thoughts na parang itigil po to or ituloy? Like, ano po yung thoughts niyo while taking that degree or career path na parang, ay, maybe hindi para sa akin to? May nagkaroon po ba kayo ng ganun thoughts, sir? Yes, actually, meron akong ganung thoughts talaga, no? Kasi pinakaunang-una, teacher, especially dito sa Pilipinas, no, is yung salary eh. Kumbaga, nagpakahirap ako ng 4 na taon, sabihin natin 5 taon, sa college, tapos pagdating sa profession, pagdating sa career, ganun na lang yung salary na sobrang baba. So napaisip ako, tuloy pa ba ako ng eduk or mag-IT ako, ibang program, BS Psych siguro. Pero deep inside, parang lumalaban pa rin ako na masaya kasi magturo eh. Lalo pagka may natututunan sa'yo, estudyante mo. Masaya siya. So, yun yung pinanghawakan ko. Up to the point, nandito na ako ngayon. Sir, last question po, sir. Did you always want to become a teacher? Or parang meron po kayong career path na gustong tahakin bukod po sa science-based or sa IT or anything po? So, currently actually, okay na ako dito sa pagiging science teacher. Pero in the future, is gusto ko talaga magturo sa college education, no? Education college dapat. And somehow maturuan ko yung mga future aspiring teachers kung paano magturo dito sa field despite na ganun nga yung salary, no? And currently din, pursuing ako about sa IT stuff din kasi for example, sa research namin, research subject is parang nagugustuhan ko rin yung programming kasi, okay? So siguro as secondary lang, as a hobby. Pero kung sakaling magiging somehow efficient ako, no, doon sa skill na yon, bakit hindi? Ba't hindi ako magpo-pursue ng career about doon? So next, let's talk about naman mostly about your teaching experiences po, sir. So, first question po, sir, is what's the most fulfilling part of being a physics teacher? Can you share a memorable experience with us, sir? Okay, as physics teacher, pinaka-memorable. Actually, memorable kasi lahat talaga yun eh. No? Kasi isipin yung biology major ka, tapos bigla magtuturo ka ng physics, ang layo eh. Ang layo talaga. Pero at the same time din kasi, before pa ako kumuha ng bio major sa college,
physics major naman talaga yung hinahanap ko. Okay. So, memorable mismo talaga yung pagturo ng physics. Walang specific eh. Okay, kasi kumbaga, yes, during that time ng high school ako, gusto kong maging physics teacher. Kaso nga lang, yun dun sa pinag-enrollan ko na college, sakto, yung mismong batch ko, dun nawalan ng physics major as secondary education. So, sabi ko, sayang naman. Pero sige lang, basta science major, okay na ako dyan. So, bio major, wala akong nagawa. Sige, bio major, pinalagan ko na. And pagdating dito, yun, naranasan ko na to, yung physics subject na to. Very memorable kasi una, para na-fulfill ko yung wish ko talaga, yung pinakaunang wish ko na maging physics teacher. Pangalawa, parang memorable din siya kasi especially now no, na ang mga major science Gen Sci na eh. So kung ikaw nanggaling ka ng old curriculum na may bio major, physics major, chem major, disadvantage ka ngayon sa edu kasi dapat alam mo lahat. Is memorable na siya sa akin kasi kung for example is piliin ko maging public teacher, makakapalag ako. Maalala ko yung mga tinuro ko dun sa pinakauna-unang physics subject ko. So as a whole, talaga memorable yung physics na to. Thank you po, sir. For next question po is, we know that physics and chemistry is not for everyone's cup of tea. So how do you make physics and chemistry engaging for students? Okay, so sa time na engaging, actually, ang hirap sagutin na ito kasi hindi ko naman alam talaga kung talaga naging engaging yung pagtuturo ko ng chem sa physics pagdating sa estudyante ko. Pero sige, sabihin natin naging engaging. Pero paano, no? So, actually sa eduk major ka, meron kasi naman tinatawag na lesson plan. So sa lesson plan na yon, nilalagay namin doon ano yung magiging engagement namin, ano yung mga pwedeng namin gawing activity para hindi maging boring, no? So, kung sa engaging, so physics sa chemistry, okay? Siguro yun yung pagbigay ng mga real-life na application doon sa mga concept. No? Kasi ang hirap na intindihin na, yes, puro concept, chemistry, puro concept, physics, puro calculation. Pero ano kaya yung application ng real-life niyan? No? So siguro yun yung pwede kong sabihin na nagiging engaging siya in the terms na nakapagbigay tayo ng example, no? Ng concept na yon. And pangalawa, nagiging engaging din siya kasi more recitation ako eh, no? Kumbaga, concept muna, tapos magtatanong ako. Okay? So, yes, yan, dun sa paraan na yun, doon ka nagagawin engaging siya. Thank you po. For the third question po, considering that you graduated with a degree in biology, did you ever feel that you're at a disadvantage compared to teachers with a physics or chemistry degrees? Ayan, okay. So, syempre, kung nakikita, nanginginig ako, nalamig kasi dito eh. Okay. Ayan, so, kung disadvantage, hindi siya disadvantage, rather advantage talaga siya. Okay? Advantage in disguise nga eh. Okay? Kasi, for example, kung sa mga eduk graduate, mga licensed professional teacher, like sa akin, bio major siya, no? Tapos biglang binigyan ng subject physics and chem. Sasabihin nila, parang disadvantage yun kasi wala naman akong background sa physics and chem. Pero sa totoo, advantage siya eh. Advantage siya in the sense na nagkakaroon ka ng background pagdating sa physics and chemistry. And at the same time, yung mga concepts sa physics and chemistry, pwede mong ihalo sa biology. Kaya nga nagkaroon ng biophysics, nagkaroon ng biochem, di ba? So, as a general, hindi ka lang basta isang specialist eh. Nagiging generalist ka na. Okay? Which is yun yung pinakamaganda pagdating sa pagiging teacher. Dapat meron kang alam sa ibang specific field. So that, for example, nag-iba-iba na ng path yung mga estudyante mo. Mula sa'yo, kahit physics teacher ka, nagkaroon pa rin sila ng background do sa other. So sa akin, advantage siya. Hindi siya disadvantage talaga. Thank you po, sir. So, for the fourth question, sir, would you recommend this program or career path to students? Recommendation? Ano ba? Ang hirap i-recommend, lalo pagka hindi naman talaga yun yung gustong linyang tahakin, eh, no? Pero for example lang, magtanong sa akin na, Sir, maganda ba BS Bio kung re-recommend ko siya? Re-recommend ko siya. Okay, re-recommend ko siya kasi bukod sa pagiging pre-med niya, para nagkakaroon ka rin ng idea sa mismong katawan mo eh. O sabihin natin hindi ka pre-med student, okay, wala kang alam sa medicine. Pero for example, may naramdaman ka na kagad, na-analyze mo, saan kayo banda yung tama na yun? Ano kayo nagiging sakit ko? Through doon sa mga concepts sa biology, nagkakaroon ka ng idea ano nangyayari sa katawan mo. So, kung re-recommend, yes, re-recommend ko siya. Thank you po, sir. For the last question po,
What skills and qualities do you think are essential to succeed in a biology program? Okay, skills and qualities, no? So, sabi ko kasi kanina, ang daming kakabisaduhin, more on basa, no? So, sa skills and qualities, kung gusto mo mag-succeed sa isang biology program, BS Bio man yan, or education na major in biology, ang pinakaunang-una is dapat matyaga ka. Matyaga ka kasi more on basa talagang gagawin mo eh. Okay, wala kang kawala doon, more on processes ang kailangan mo. Pangalawa is, kung hindi ka man lang magaling sa memorization, ayun ako, hindi naman ako magaling sa memorization eh. Kung hindi ka magaling sa memorization, at least, the very least is, magaling ka sa familiarization. Okay, yun yung pinaka-essential sa biology program. Kung magaling ka magbasa, matyaga ka magbasa, tapos familiar lagi sa'yo yung mga pinagbabasa mo, magsasagsag ka talaga sa biology. Thank you po, sir. And now naman po, sir, I'm going to ask you about personal reflection po about on your career. So first po, do you have any knowledge if there are any countries that offers better support and opportunities po sa napili niyong degree? Yes, meron. Meron talaga yan. Especially kung teacher ka, meron yan. Isa sa mga country dyan is yung Canada. So Canada kasi currently is accepting sila ng mga teacher mula dito sa Philippines. Ano mang major mo, okay lang. Pero ang hirap din kasi, no? Kasi most likely ang open sa mga ganyan na other countries is yung mga nagtuturo ng English. Okay? Especially ESL, EFL. When it comes na dun sa mga science subject, okay, mathematics subject, ang alam ko mas prefer nila is yung taga-country na nila. Okay? Pero, kaya yes, better opportunity talaga yun. Kasi, sabihin natin, di lang times 2 yung idadagdag ng salary kung galing ka sa or kung magkatrabaho ka sa ibang country. Minsan, times 10 pa nga yan eh. Diba? Better opportunity, yes. Pero, para sa akin, hindi siya better opportunity talaga eh. No? In the long run. Kasi, kung ikaw, alam mong efficient ka na magtuturo sa mga student, especially dito sa Pilipino, kumbaga bakit ka naman naalis dito sa Philippines? Alam mo naman kailangan ng Filipino students na magaling magturo, efficient magturo, ba't ka aalis? Diba? So in the long run, makaka-harm naman yung Filipino students mo. Ayun siya. So next naman po is, have you ever thought about shifting to another career path such as research, administration, or higher education po? Okay, so shifting to another career path. So dito sa career path ba na to, itong tatlo lang pagpipilian ko? Yes. Okay, so itong tatlo lang. Yes, yes, yes. Okay, so specifically is dun sa higher education, no? Pinaka-goal ko kasi talaga sa profession ko is dalawa yan. Kumbaga, kung full-time na senior high school teacher, tapos part-time dun sa higher education as education professor. Kumbaga yung magtuturo, gusto maging teacher, gusto ko silang turuan. No? Yun yung pinaka-final goal ko eh. Kasi hindi pwedeng mangyari na, education major na professor ako. Pero hindi na ako nagtuturo sa basic education. Anong problema nun? Isa sa magiging problema ko ngayon nun, hindi ko na alam anong progress, anong nangyayari sa basic education. Okay? So, have you ever thought, yes, shift, yes. Pero hindi naman total shift. Rather, gusto ko lang dagdagan siya. No? Hindi siya total shift. So, yun po, thank you. So, next po is, how do you think can the system better support your program po? Ako? Kakatakot to ah. Hindi naman siguro matatanggal dito pag sinabi ko. Okay. So, how do you think can the system better support your program? No? Pinakaunang-una kasi dito is dapat maayos sa admin pagdating sa education sector. No, kasi for example, kung titingnan natin sa public, yun, mas talamak talaga yung nagkakaroon ng disalignment sa majorship, no? Lalo, for example, science major ka, tuturo mo daw Pilipino. Yung Filipino major, sila daw magtuturo ng science major. Ang hirap, no? Tapos, isipin nyo, ang hirap na nga nung ginagawa ng teacher na yan. Tapos, ipapasweldo sa'yo, pang isang tao lang. Minsan pa nga, minimum pa, pero pinapalagan eh. Papalagan kasi unang-una, wala naman tukuha sa kanila kung wala silang experience sa trabaho. Ngayon, kung gusto nila na better support sa program ng mga eduk, no? Eduk, yan. Pinakaunang-una, siguro taasan nila kahit competitive lang, siguro 20K currently, 20K, 25K for the starting ng salary sa eduk. Okay? Yun yung pinakaunang-una na support para doon sa mga estudyante sa program education. Bakit? Kasi ang nagiging problema ngayon,
For example, eduk major ka, no? Eduk yung degree mo. Nakakita ka ngayon ng better opportunity sa ibang line, especially BPO. Yung BPO na yung starting 27, 30, starting pa lang yon, no? Tapos isipin mo, ang schedule mo is around 8 hours, tapos na yung trabaho mo, wala kang iuwing trabaho. I-compare mo ngayon doon sa magiging trabaho mo as teacher, no? So, teacher, yes, 8 hours, pero hindi totoong 8 hours yan. Kasi, pagdating doon sa bahay mo, may papel ka pa, gagawa ka ng lesson plan. Which dito hindi naman lesson plan, syllabus, pero sa iba karamihan lesson plan. Okay, gagawa ka ng mga assessment, okay? Tapos imo-monitor mo pa yung progress ng student mo. So, ang nangyayari, 8 hours o bayad ka, pero dun sa remaining na inuuwi mo sa bahay, hindi ka lang bayad, tapos ang baba pa ng salary mo. Siyempre, pipiliin mo na to. Pipiliin mo ito yung better opportunity mo. O wala ka sa linya. Okay, wala ka kasi linya ng edu. Okay? Pero BPO yan eh. Kahit anong linya mo, pwede yan. For example, nasa lawyer ka. Pwede mo magamit ang law sa BPO. May specific na position doon. Nasa teacher ka, okay? Pwede ka maging trainer sa BPO. Nakapagturo ka pa rin. So bakit mo pipiliin yung eduk na to na sobrang baba ng sahod, overwork ka pa, compared sa BPO? No? So pinakaunang-una yan, yun, taasan nila, salary, kahit 20 man lang, 25 something, okay? Yun yung pinakauna. Pangalawa is, doon sa pag-hire ng mga teacher, no, is dapat hindi sila basta-basta hire na lang ng hire. Like for example, tatanungin kanila, ano major mo? Sinabi mo English. Kaya mo magturo ng math? Hindi na nga, English major nga siya eh. Wala na nga sa alignment, ba't pipilitin natin sa math yan? Di ba? So, yes, oo, sige, tinuro mo yung math na yan. Paano yung small details doon sa math na yon? Paano yung small details na yon na kapag hindi mo alam, is delikado pagdating doon sa mga estudyante mo. Diba? So, marami pang kailangan ayusin talaga doon sa eduk na yan eh. Tapos doon sa mismong sa field kasi sa pagka-eduk ka, meron yung tinatawag na field study, FS1, FS2. No? FS1, FS2, ang gagawin mo lang doon, may sasagutan ka lang mga libro, something, ganon. Okay? Tapos, pag-o-observein ka sa classroom, tapos yun lang. Wala sasabihin sa'yo, bakit ganyan yung ginagawa. Okay? Which mas maganda sana, no? Kung tatanggalin natin yung FS1, FS2, ipapalit ngayon nila doon is more on hands-on pagdating dun sa mga future teacher. So, for example, maraming form like SF1, SF2, SF3, yun, doon sa mga nagpipil study na education student, why not na ipakita muna sa kanila para saan ba yung SF1 na yan, para saan ba yung SF2, SF3 na yan, okay? Para even though hindi pa sila nakagraduate, even though hindi pa sila, wala pa silang board exam, hindi pa sila nakapasa sa board exam, wala pa silang license, alam nila na pagdating nila dyan sa school na yan, meron pala mga ganitong klaseng school form na dapat i-fill up as a teacher. Pero hindi kasi ganun yung nangyayari. Pagka nasa education student ka, no, wala, mag-observe ka lang doon sa classroom na yon. Tapos yes, nakagraduate ka. Tapos yes, nakapasa ka ng board exam. Pagdating mo sa field, magugulat ka lang, ang dami palang papeles na gagawin. Mapapatanong ka, bakit hindi mo alam? Diba? Kasi hindi pinapokus yun sa college. So, yun yung tatlo na sa tingin ko makaka-better support sa program, lalo sa mga education. So, mas marami pa yan, pero mahaba siguro yan. Baka matanggal ako eh. So, for the fourth question po is, do you consider your teaching career as a profession, mission, or vocation po? Ay, okay, ang ganda ng tanungan na to. Okay, so, ang kinoconsider ko siya as vocation actually. Vocation po. And why po? Vocation kasi, para siyang kumbaga para siyang calling, ganun siya. Okay, siguro sabihin natin sa student, di siya parang calling para sa kanila. Pero sa akin, para siyang calling Kasi way back pa lang nung elementary ako, natas na ako ng math teacher namin, naturuan ko daw yung mga kaklase ko na hindi nakakapag-excel kagad sa math. So, I try my best, turuan sila. And nakakatuwa pala talaga. Doon ko na naman nakakatuwa pala maging teacher. Lalo pag nakikita mo may progress, yung mga kaklase mo, yung tinuturuan mo. Masaya sa masaya sa loob
For example, yung mga tinuruan ko, nakaka-line of 7 yun. First quarter, second quarter, line of 7 yung mga yun eh. Third quarter, ayun, inintroduce na sa akin yung sa peer tutoring. Yun, nag-85 na. Then, final quarter, yun na, nag-line of 9 na. Tapos, from that, naisip ko, ganito pala. Kaya pala, even though ang baba ng sahod ng mga teacher, pero bakit halos kalamihan ng teacher hindi pa rin umaalis sa profession? Kasi masaya pala talaga. Masaya. Yes, sabihin natin sa basic ed lang natin sila na gagabayan. Pero ang essence kasi ng basic ed is para ma-enhance yung function ng utak natin eh. For example, di ba tatanungin nyo, ano kinalaman ng logs na yan, natural log, kaya yung mga formula na, ano kinalaman ng mga yan? Pero kung iisipin mo kung sa psychology, educational psychology, is ino-open up kasi niya yung problem solving sa thinking skill ng mga student. Na which is, yun din yung mga skills na kakailangan nila pagdating ng trabaho, o kaya kung gusto nila maging employer, yun din yung kakailanganin nila. So, yes, kaya para sa akin, vocation siya eh. Hindi ko siya tinitingnan as profession kasi pag sinabi natin profession, parang nandiyan ka lang para sa pera lang, yun lang. Okay? Mission, kumbaga para may objective ka lang. Hindi eh. Kumbaga, vocation siya, talagang life fulfilling siya eh. Masaya siya sa akin. Vocation siya sa akin. So, for our last question po in this interview, looking back, is there anything you would have done differently in your career journey po? Yes, meron. Okay. So, way back kasi nung nasa college ako, nasa isip ko lang basta makapagtapos lang ako ng eduk, okay na ako. However, yun, nandito na ako sa field, ang pinagsisisihan ko, sabi ko, ba't kaya hindi ako nag-PNU, bakit hindi ako nag-UP? Which is, yes, siguro, sabihin natin, medyo parang elite yung atingan, pero nakukulangan kasi talaga ako eh. Nakukulangan ako sa current skills ko, nakukulangan ako sa current knowledge ko. Okay? So sabihin mo sa student, okay naman sir, magaling ka naman. Hindi ako satisfied eh. For example, naisip ko, kung nag-UP kaya ako, nahihirap pa rin kaya ako na intindihin yung may tuturo ko, especially dun sa P6 2. Okay? Kung nag-UP kaya ako, may expon ko pa kaya lalo. No? Which is, kung titingnan natin yung records, statistics ng UP, saka ng PNU na yan, talaga ang galing nila maghasa na mga gusto mag-teacher. Eh ako kasi, basta UDM. Bakit ako nag-UDM? Kasi yung review sa UDM, relax sa atmosphere. During that time kasi gusto ko, relax lang yung atmosphere ko. Kasi doon ako nagtatribe eh. However, yun din pala yung pagkakamali ko. Na iniwasan ko yung pressure, academic pressure na yon para sa sarili ko. Pero at the end, feeling ko talaga kulang talaga. Isipin mo, nagbo-board exam ka, yung mga tanungan doon, or sa review center muna pala, nagre-review center ka, may matuturo, papaisip ka, ba't hindi tinuro sa amin tong subject na to? Or naturo yung subject na yun, natapos yung subject na yun, pero kulang-kulang yung content. Napapaisip ko, kung nag-PNU kaya ako, or nag-UP ako, alam ko na kaya ako to. Feeling ko, alam ko eh, kung nandun ako eh. Kaso hindi eh, natakot ako eh. Parang ginusto ko na ordinary school lang muna paggalingan ko. Okay? Yun yung pinaka different ko sa ANA. No? Yun din yung gusto kong sabihin sa mga mga estudyante ko. For example, dito sa Chinese Gen, di ba? Tatanungin mo, anong career, anong program kukunin mo? BS Nursing. Dito ka? Hindi. Bakit hindi? Ang hirap eh, ang dami bumabagsak. Diba? Sabi, gano'n daw. Pero isipin mo, bakit nga ba marami bumabagsak? Marami bumabagsak kasi alam ng mga professor natin na hindi pa natin kaya talaga. No? Na kapag pinasan nila tayo, okay, tayo rin may hirapan sa dulo. Which is yun yung talagang difference ko sana sa career journey ko. Yes, pumasa ako sa mga subject na yun. Pero may mga times na papaisip ako, dapat ba talaga ipasa dun sa mga subject na yun? Kasi ako mismo alam ko hindi eh. Ang dami ko hindi alam dun sa subject na yun. So, kung done differently sana, nag-UP na lang ako. Kasi yung pagbagsak na yun, para sa future ko rin naman yun eh. Para alam ko sa yung limited na strength ko. Alam ko rin yung kailangan ko palakasin para maging better teacher ako sana, no? So, yun yung pinaka-difference sana. Pero nandito na, okay lang. Kumbaga, wala, aral talaga. Ako na mag-aaral para sa sarili ko. Ayun. So, yun lang po sir. That's all. Thank you for your time po. And thank you for cooperating po in this interview. Again, I am Brayden Manalastas. And I'm Junash Virador. And I'm James Elijah, and we are from the BSRT 1A. Thank you po, sir. Thank you, sir.